9. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Pastor Windsor Cabrera. Walang sawang naghahatid sa inyo ng pag-aasang nanggagaling sa salita ng Panginoon. Katatapos lang ng ating joint worship service and family communion. At andito na naman po tayo. Ang salita ng Diyos ay kalakasan nating lahat. At tayo po'y mananalangin dahil alam po natin ang sinabi ng Panginoon na let us boldly approach the throne of grace that we might find help in time of need. At bago po tayo mananalangin, ay dalhin ko po kayo sa isang maikling kwento sa Biblia ng isang babae na matinding pangangailangan dahil sa kanyang anak ay nasa peligrosong kalagayan na anytime ay pwedeng mamatay. Pero ang babaeng ito na isang Syrophoenician woman ay lumapit kay Jesus. At ganito po ang sinabi niya. Babasahin ko po sa Biblia na English. When Jesus left there, he withdrew to the area of Tyre and Sidon. Just then a Canaanite woman from that region came and kept crying out, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is cruelly tormented by a demon." Yet he did not say a word to her. So his disciples approached him and urged him, "Send her away, because she cries out after us." He replied, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came, knelt before him and said, "Lord, help me." He answered, "It isn't right to take the children's bread and throw it to their dogs." "Yes, Lord," she said, "yet even the dogs eat of the crumbs that fall from the master's table." Then Jesus replied to her, "Woman, your faith is great. Let it be done for you as you want." And from that moment, her daughter was cured. Babasahin ko po sa Bibliang Tagalog. Ganito po ang nakasulat. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kanineya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ang sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." Sumagot ang Panginoon, "Totoo nga." Sumagot ang babae, "Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon din ay gumaling ang kanyang anak. So nandito po ang isang babae, isang nanay, na ang kanyang anak ay sinasapian ng demonyo at mayroong sakit. Ang babaeng ito na isang nanay ay lumapit kay Jesus at nagmamakaawa, "Panginoon, tulungan niyo po ako. Ang aking anak ay nangangailangan ng tulong. Siya ay sinasapian ng isang demonyo. Kinakailangan niyang mapagaling at kinakailangan niyang mapalaya." Alam niyo, ang ating Panginoon ay hindi sumagot. Ang babaeng ito ay hindi umalis at lalo pang sumunod sa Panginoon. Kaya ang sabi ng mga alagad ni Jesus, "Panginoon, paalisin niyo na nga siya. Nakakaistorbo siya, sunod ng sunod sa akin." Ngunit nag-response at ang sabi niya, "Panginoon,
kahit ho ang mga aso ay may karapatang pumulot ng mga pagkaing nahulog, mga mumo, mga pagkaing nahulog doon sa hapagkainan. Si Jesus ay namangha. Siya ay namangha sa pananampalataya ng nanay na ito. At ang sabi niya, mangyayari, ako ay namangha sa iyong pananampalataya. Kaya yung hinihiling mo ngayon ay mangyayari. At ang nangyari nga po, ganun din sa oras na yun, gumaling ang anak ng babae. Mga kapatid, dadalhin ko po kayo sa 5 letter R. Ang babaeng ito ay may matinding problema. Ang kanyang problema, may sakit ang kanyang anak, at ang sakit na yon ay may koneksyon sa demonyo. Sinasapian siya ng demonyo at meron siyang sakit. Kung hindi ito maaagapan, mamamatay ang kanyang anak. Kaya ang babaeng ito na isang nanay, hindi niya sinayang ang pagkakataon. Nasa seryosong kalagayan ng kanyang anak, kinakailangan niyang kumilos at magmadali. At ang babaeng ito ay lumapit sa Panginoon. Let me give you 5 letter R. Dito natin isosummarize yung message. Unang-una ay request. Sabi niya, Panginoon, maawa ka. Ang aking anak ay may sakit. So nandito po ang babaeng ito na sinasabi niya ang kanyang urgent request, ang kanyang emergency request. So lahat po tayo mga kapatid, kapag meron tayong pangangailangan, tularan natin ang babaeng ito. Let your request be made known to God. Kung ano yung pangangailangan natin, ano yung hinihiling natin, ay ilapit natin sa Panginoon. Hallelujah. Meron at merong mangyayari. Pangalawang letter R ay rejection. Ni-reject siya ng Panginoon 3 times. Number 1, hindi siya sinagot ni Lord. Number 2, sinabi ni Lord, hindi ako'y isinugo lang dito lang sa Israel. Which means to say, ang babaeng ito, kasi hindi siya taga-Israel, isa siyang Gentile. Kaya sabi ng Panginoon, hindi pwede. Kasi ako, sa panahon ngayon, ako ay nandito upang magminister sa lost sheep of Israel. Yung mga taga-Israel lamang. Ibig sabihin, hindi pa panahon para sa babaeng ito na lumapit siya. Sabi niya, ako'y isinugo para sa Israel. At hindi tumigil ang babaeng ito. Humihingi pa rin siya ng tulong sa Panginoon. Hindi niya iniinda yung rejection. And for the 3rd time, ni-reject siya ng Panginoon na naman. For the 3rd time. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, walang karapatan ang mga aso na pumulot ng pagkain ng mga anak. Ibig sabihin, sa loob ng bahay, kapag naghanda ng pagkain ang magulang para sa kanyang mga anak, hindi pwedeng makialam ang mga aso. Alam niyo ang babaeng ito, hindi pa rin siya sumuko. At makikita niyo, nagbigay siya ng reason. Sabi niya, Panginoon, kahit aso, may karapatan pa rin. Wala siyang karapatang makikain sa hapagkainan. Ngunit sa mga pagkain na huhulog, yung mumo, pagkain na huhulog sa mesa, may karapatan siya. Yan o. Mga kapatid, hindi po iniinsulto ng Panginoon ang babaeng ito na isa siyang aso. Ganito po kasi yan. In the Bible, mahahati mo ang dalawang klase ng tao. The Jews and the Gentiles. Ang mga Hudyo, yan ang bayan ng Diyos. Sila yung mga anak ng Diyos. At ang Panginoong Jesus ay isinugo para sa Israel. Outside Israel, lahat ho ng mga tao ay tinawag na Gentiles. Kasama po tayo doon, tayo mga Pilipino. At ang Israel at ang Hintil ay merong boundary. Alam niyo ba na ikinumpara ang mga Hintil sa mga aso at baboy? Itsura ng mga maruruming hayop. Hindi ho kumakain ng baboy, hindi kumakain ng aso ang mga Hudyo sapagkat itinuturing nila itong marumi. Ganon din ang Gentile sapagkat ang mga Hintil ay walang relasyon sa totoong Diyos, sumasamba sa hindi totoong Diyos. Kaya sa paningin ng mga Israelita, sila'y marumi, sila'y mga
parang mga aso at mga baboy. Ang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Jesus, hindi niya iniinsulto ang babaeng ito. The Lord respects all women. But at this point in time, ang gusto lang ipakita ni Jesus, isa kang hintil at wala ka pang karapatang lumapit sa akin. Ang mga kapatid, nung si Jesus ay nasa lupa, ang kanyang ministry ay para sa Israel. Nung siya namatay, inilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit at bumaba ang Holy Spirit, yun ho, mag-uumpisa naman ang dispensation para sa mga hintil. Ang ebanghelyo ay ibibigay sa mga hintil. Kaya tama ang Panginoon, hindi pa panahon na bibigyan ng pagkakataon ng mga hintil, sapagkat mangyayari pa lang ang ministry to the Gentiles after the resurrection, after the ascension. So he was rejected 3 times. Pero tignan niyo ang kanyang response. Request, may pangangailangan siya na nasa peligrosong kalagayan ng kanyang anak. Rejection, he was rejected for some good reasons. Hindi pa kasi panahon. Yan. Kaya siya ni-reject ng Panginoon hindi dahil sa hindi siya mahal ni Lord, kundi hindi pa panahon. There is a time frame. While he was on earth, nung hindi pa siya muling nabuhay, his ministry is for the Jews. After the resurrection, then ministry will go to the Gentiles. Kaya siya ni-reject. Valid po yung reason. There is time for everything. Pero tignan nyo ang kanyang response. Ang kanyang response ay hindi siya nasaktan, hindi siya sumuko, hindi siya na-discourage. Anong klaseng response ang ipinakita ng babaeng ito? Well, look at her response. Number 1, it was a response of faith. Meron siyang pananampalataya kaya hindi siya tumitigil. It was a response of faith. It was a response of determination. 3 beses siyang ni-reject pero hindi siya sumuko. Nakipag-reason out siya. Faith can give you reason. Gumawa siya ng dahilan, Panginoon, oo, wala akong karapatan. Kaming mga hintil, walang karapatan. Pero Lord, by your mercy, yung nahuhulog na mumo, mga kapatid, in terms of legality, wala pa siyang karapatan. But he knows, she knows who God is. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay maawain. Kahit hindi pa panahon, kapag naawa ang Panginoon sa iyo, walang imposible sa Panginoon. Faith knows no boundary. Faith knows no time frame. Faith knows no difficulty. Kapag meron kang faith, at ang faith na ito, tingnan nyo, it was a response of faith, it was a response of determination, and it was a response of humility. Panginoon, kahit aso lang ako, Panginoon, nagpakumbaba siya sa Panginoon, pero kahit awa mo na lang, alam ko, Lord, may matatanggap pa rin ako. What kind of response this Gentile woman displayed to the Lord? A response of faith, a response of determination, a response of humility. Ito palang pananampalataya. Pag sinamahan mo ng determinasyon at hindi ka susuko, at nandyan ang pagpapakumbaba, yung grace, mercy, favor of God will come to you kahit hindi pa panahon. Kaya ang ating topic ngayon, grace before time. It's not yet time. Pero pag meron kang faith, favor will come to you. Hallelujah. So ano ang response ni Lord? No? Request, may pangangailangan siya. Reject, 3 beses siyang na-reject. Response, 3 beses din siyang nag-response. Response of faith, response of determination, response of humility. Anong naging response din ni Lord? Yung kanyang request ay na-reject, yung kanyang reaction hindi na-discourage kundi nagpursige. Ito naman ang response ni Lord. Si Lord po ay bumilib sa kanya. In the Bible, 2 beses lang mababasa natin na nasorpresa si Jesus sa pananampalataya. Yung Roman centurion, hindi siya Hudyo. Itong Syrophoenician woman,
hindi rin siya Hudyo. Parehong Gentile, walang alam sa Scripture. Pero malakas ang pananampalataya. And finally, panglimang araw, what is the result? Ito yung resulta. Sabi ng Panginoon, ngayon din, gumaling na ang iyong anak. She was rejected. 3 times she was rejected. Pero umuwi siyang masaya. Why? Because she got what she wants. Ang importante dito mga kapatid ay yung gumaling ang kanyang anak, sapagkat bilang isang nanay, alam niyo naman ang damdamin ng mga nanay kung para sa anak na ang pag-uusapan, gagawin ang lahat. At ang babaeng ito ay hindi umuwing bigo. At ito pa mga kapatid, hindi pa panahon, pero natanggap na niya. Why? Because it was faith coupled with determination and humility. Kung ang pananampalataya mo, sasamahan mo ng determinasyon, huwag kang susuko, sasamahan mo ng pagpapakumbaba, you will surely receive what you want. Na-bless si Lord. At kahit hindi pa panahon, pag na-bless si Lord, He will give you the favor, the grace, His mercy, ahead of time. Pwede pala yun mga kapatid. Pwede pala yun. Kahit hindi pa panahon, pag meron kang faith, determination, and humility, walang boundary dito. Walang time frame dito. Walang difficulty dito. Pag itong character na ito ay makita sa atin, faith, determination, and humility, kahit matagal pa maayos itong virus, kung talagang i-display natin ito, mapapaaga ho, matatapos po ang virus na yan. And we will be free again to worship the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po'y manalangin, naway nabigyan tayo ng pag-asa sa ating pinagdadaanan ngayon. Si Kristo lamang po ang pag-asa nating lahat. Jesus is the only hope. Katulad ng babaeng ito, you go to the right person. Let us go to Jesus. Come to Jesus and He will touch you this time. Tayo pong lahat ay manalangin. Minsan pa aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Ngayon pa lang, nagpapasalamat po kami sa inyo. Ang aming hinihiling, Panginoon, give us enough faith coupled with determination and humility. And we know, kahit hindi pa panahon, pwede na kaming umadvance, pwede na kaming mauna, pwede na kami, Panginoon, uunahin mo yung mga taong may pananampalataya, may pagpapakumbaba at may determination na hindi marunong sumuko. Salamat po, Panginoon. Minsan pa nilalapit po namin once again, Lord, lahat po ng mga apektado, Panginoon, ng coronavirus, ng global concern na ito, Panginoon, ang mga may sakit, Lord, pagalingin mo, mga hindi infected, protektahan mo, ang aming economy ay i-uphold mo, ang aming bayan ay pagpalain mo, Lord, especially mga frontliners, Lord, mga nandoon silang nakatutok sa may sakit, just touch them and protect them, Lord. Heal the sick and protect those who are not sick, Lord God. And Lord, over and above, Panginoon, reveal yourself to them, Lord God. Magpakilala ka sa kanila na ikaw ang pinakamataas na doktor, na ikaw ang nagpapalaya sa lahat ng sakit at ng sumpa, sa lahat ng gawa ng demonyo, sa lahat ng kasamaan. I just declare, Lord, your miraculous intervention, Lord, especially sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig, wherever they are right now. Bless them. I declare in the name of Jesus and by the blood of the Lamb, God will protect you. The Lord bless us all. Mamayang gabi po, alas 6, Philippine time, magkita-kita po tayong muli at makinig. At samahan niyo po ako. We need your help. Let us be partners. Makipanalangin po kayo sa amin para sa lahat ng mga apektado, para sa lahat ng kababayan natin. Hallelujah. And if you are blessed with this message, please tag somebody, share it,
or do a watch party. God bless us all. Ito po ang inyong lingkod. Kasama ang aking family, kasama ang aming ministry, bumabati sa inyo ng Shalom. Sa House of Prayer, GCF House of Prayer Talibao, under the leadership of Pastora Girly Estrada. God bless us all. Amen. Amen.